Guys, magandang araw. Oh. Nakikita nyo ba itong mga to? 'Di ba? Ito yung yung law firm ni Fortun Narbasa, no? Yung law firm ni Ping Lacson nung siya'y kinasuhan dun sa Kuratong Baleleng, no? Hindi ako nagkakamali, correct me if I'm wrong. Naku, matindi itong mga to. Kumbaga, ilan ba sila? 16? 16, no? Abogadong impeachment kasama ang veteranong malalaking kaso. Putang ina. Moment. Gaya ho ng sinabi ko kanina. Alam niyo ho ba kung magkano ang bayad ng mga to? Parang estimate lang natin, ha? Kumbaga, milyon, ah. Milyon po per appearance. Ha? So, magiging 16 sila. Oh. Hindi, yung acceptance pa lang, ha? Kasi mga kaibigan, kung halimbawa nangangailangan po kayo ng abogado na hindi naman po ito public attorney's office, public attorney's lawyer, kung uupahan po ninyo yung mga to, kukunin nyo yung mga kontrata nila, kumbaga, kukunin nyo sila para magtanggol sa inyo, di ba? May kaso kayo, di ba? Alam nyo ba kung magkano yung mga acceptance po ng mga abogado na to? Ha? Baka papel pa lang 300 to 500,000 na. Ha? Per kaso yun, ha? Ilan yung article of impeachment ni Sarah? 7. Putang ina, 7 articles of impeachment. Tang inang yan. Hindi ko alam kung ano isa sa doon, pero alam ko may isa doon. Betrayal of public trust, etc. Hindi ko na alam yung iba eh. So, kung acceptance pa lang mga kaibigan, kasi iba yung kaso ni Sarah eh, public to eh. Kumbaga high profile eh. So, kung papel pa lang is 300 to 500 na, papel pa lang yun ha. Halimbawa, tawag dito, yung demand letter. O, yun na yung halaga. So, what more eto mga kaibigan? Baka milyon. Ha? Milyon ho, acceptance pa lang ha. So, 16 sila. So, 16 million na yon. What the heck? Araw-araw appearance. Sabi mo na lang, 3 to 500,000 araw-araw. Magkano sa ng Vice President? Mayor. Let's say mayor. Pagsamahin mo yung Vice President, putang ina. Sabi mo na lang, 400, kulang-kulang 400,000. Saan galing ang pera ng mga Duterte? Sige nga. Baka naniniwala na ako kay Trillanes. Putya naman na saan galing. Saan galing? Comment na kayo kasi. Tapos si Digong pa, 150 million a month. May Kaufman. Pinapaasa ng mga GGS. Para medyo makahakot-hakot pa ng milyon-milyon. Kunwari, pinapaasa ni Kaufman na etong si Duterte daw, lalaya na. Putang ina. Gago! Bisit. Pinapaikot lang nila ang sanlibutan. Gago! Malas lang nila, ang daming tanga. Anyway, tuloy nga muna natin ito. Force, ilang mga bigating abogado ang dedepensa para kay VP Sara sa kanyang impeachment trial at hindi sila bago sa mga high-profile na kaso. 30 years ago sa Kuratong Baleleng case, Kuratong Baleleng, tama ako, di ba? pinagtanggol nila ang isang pulis na ngayon makakalaban naman nila sa prosekusyon. Yung pulis na yun, si Ping Lacson. Ang iba namang personalidad sa kaso magiging senator judge sa susunod na kongreso. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Magkahalong bagets at veterano ang 16-man defense panel ni Vice President Sara 16? Utang ina. Si Erap, 10. Siyam lang yata o 10.
ito, Vice President lang, 16. Ang ina. Saan na kinukuha yung pambayad nito? Malamang, yung tax natin. Asa ba sahod nito? 16 million na yon. Kung 16 sila, 16, 16 milyones, yun acceptance pa lang. Ang inapalakpakan yung mga Duterte. Ang saan nang gagaling ang kayamanan nila. Duterte para sa impeachment trial niya. Sa unang tingin, parang bagong Napakamahal ho mag-abogado. Lalong-lalo na tong mga to, sa Lena Golda Fortune. Nako. lineup, pero may familiar faces din. Nandyan si Philip Siegfried Fortune, veteranong litigator na kilala sa malalaking kaso. Kasama rin ang kanyang longtime partner na si Gregorio Narvasa II, anak ni dating Chief Justice Andres Narvasa na naging lead defense counsel noong impeachment ni Erap Estrada. Hindi lang sila, kabilang din ang ilang bigatin sa litigation, gaya ni Sheila Sison na matagal nang lumalaban sa Sandigang Bayan at criminal cases. Pero bukod sa mga veterano, lumilinya na rin ang new generation sa legal arena. Marami sa kanila bago sa bar, galing sa top universities, at may mga natatanging background sa debate, litigation at human rights work. Kasama rito sina Maria Celina Golda Fortune, Carlo Joaquin Narvasa, Miguel Fernandez na dati ring band member ng Lola Amor, at Justin Gular na multiple-time debate champion. Siyempre, nandyan din ang malalapit kay VP Sara, kagaya ni Michael Poa na dating Chief of Staff niya sa DepEd, at si Reynold Monsayak, dating OVP spokesperson at class valedictorian ng law school nila ni VP sa San Beda. Ang 16 na abogado nagsumite ng entry of appearance na ad cotelem kahapon sa Senate Secretary. May agam-agam dito si Senate Minority Leader Coco Pimentel. So, ibig sabihin, no, meron pa silang gustong sabihin na nag-a-appear kami, pero may mga kondisyon ito, ha? Tingin niya, gagamitin ng defense ang nangyari noong June 10 sa impeachment court. Napagkasunduan doon ang mosyong ibalik sa Kamara ang Articles of Impeachment. Straight. Naisahan na, hindi pa nagsisimula, naisahan na ng defense. Nananawagan tayo sa Senado, no? Bakit hindi nyo na lang kasi pagsabungin ang prosecution at saka defense? Di ba? Sila na lang yung mag-debate dyan. Bumagitna na lang kayo pag medyo sumasalungat sila. Di ba? Basahin nyo na. Tangina, kuha na kayo ng kopya ng article of impeachment. Hindi nyo pa nga nababasa, sinusoli nyo na yung mga hayop. Pokno, pero sa impeachment na. At ang Fortune, Narvasa at Lazaro nasa depensa pa rin. Si Sig Fortune, brother-in-law rin ng mga Rimulya. Patunay na sa paglipas ng panahon, ang mga dating naghaharap sa hukuman muling nagkakasalubong sa mga maiinit na laban ng politika at batas sa Pinas. Para sa agenda, Hannah T. Generation, Narvasa II. Ang detalye sa agenda. Hindi, oh. Putang ina. Antabayanan na lang natin. Nagdadasal po natin na matuloy na. Di ba? Kung talaga magagaling, ituloy na. May prejudgment na tayo. Hindi naman, ang pangit naman, nagda-judge tayo sa mga hindi pa natin alam. O ano yung mga ebidensya, di ba? Ayaw nang kumukap ni Corina Sanchez. Anyway, magandang araw po sa ating lahat at nakita niyo naman po, etong pamilya Duterte, puro na lang po sila salag. Wala na silang trabaho, salag na lang ng mga kaso nila. Hindi na sila nakakapag-perform, hindi na, at hindi naman sila performer kahit na wala silang kaso. Yun lang. Hanggang sa muli, magandang araw. Adios.